Okay, magandang gabi po muli sa ating lahat. Amen. At sa Diyos po ang kapurihan sa lahat ng atin pong mga memory verses. Ito po ay para sa ating pag-unlad, sa ating spiritual na buhay. So, hindi lang para lumaki ang ating ulo sa ating kaalaman sa salita ng Panginoon. So, hindi po maging hydrocephalic Christian, kundi tayo po ay mag-mature sa ating pong pananampalataya. Okay, so salamat po sa Panginoon at tunay po na nakakatuwa ang gabing ito. At muli po natin nakasama sina Sister Laika, Brother Tyron, Sister Catlea. Salamat sa Panginoon na sa pagkakataon pong ito ay sa prayer meeting po sila natin nakasama sa pangalan ng ating Panginoon. So ngayon po mga kapatid ay bilang paghahanda or bilang sunod na bahagi po ng ating prayer meeting. So tayo po dadako sa ating exhortation at samahan po ninyo ako sa aklat ng Marcos or Mark chapter 14 verses 32 to 42. Aklat po ng Marcos, Kabanata 14, talata 32 hanggang 42. So, basahin ko po at tingnan po natin sa atin pong mga Biblia. Mark chapter 14, verses 32 to 42, And they went to a place called Gethsemane. And he said to his disciples, Sit here while I pray. And he took with him Peter and James and John and began to be greatly distressed and troubled. And he said to them, My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch. And going a little farther, he fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. And he said, Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me, yet not what I will, but what you will. And he came and found them sleeping, and he said to Peter, Simon, are you asleep? Could you not watch 1 hour? Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. And again he went away and prayed, saying the same words. And again he came and found them sleeping, for their eyes were very heavy, and they did not know what to answer him. And he came the third time and said to them, Are you still sleeping and taking your rest? It is enough, the hour has come. The Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Guys, let us be going. See, my betrayer is at hand. Salamat po at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. At kami po'y muling inyo pong pag-aalalahanan ang inyo pong salita patungkol sa panalangin na inyo pong dininig sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus sa kanyang huling gabi bago po siya ipinako sa krus. Tunay po, Diyos, na ito po ang panalangin na higit naming alalahanin sa buhay namin sapagkat dahil po dito ay nagkaroon po ng kaganapan sa kasaysayan po ng sangkatauhan na ang kaligtasan po ay inyo pong ipinagkaloob, Panginoon. Kaya pangunahan po ninyo ang inyo pong tagapagsalita na gagamitin. Itama po ninyo ang aking isip, ang aking puso. Humingi po ko ng tawad sa iyo, Panginoon, sa lahat ng aking mga pagkakasala. Maging sa mga tagapakinig na naririto, Panginoon, Ikaw din po ang siyang magkaloob ng kaliwanagan sa kanila pong maririnig mula sa iyo. Bagay na mas magpalalim sa amin pong buhay pananalangin at mas maging masidhi kami na mag-alaan ng panahon para po sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po at gunitain po namin ayon po sa kapahayagan ng iyong salita ang mahalagang pangyayaring ito, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, bilang isang Kristiyano, ano ang may tuturing nating memorable na panalangin na nagawa po natin sa buhay? So, what is the most remembered prayer na iusal po natin sa Panginoon? So, siguro marami po sa atin ang masasagot na, of course, Pastor, yung prayer ko nung tumanggap ako sa Panginoon.
So that's one of the most memorable na panalangin na aking naipanalangin sa Panginoon. Because that's the very first prayer na aking naipanalangin sa Diyos bilang ako isang Kristiyano. And meron din maaaring sasagot sa atin na nung sinagot ng Panginoon yung aking kahilingan, so isa din yan sa mga pinaka hindi malilimutang panalangin na naiusal natin sa Panginoon. Maaari na kung meron tayong karamdaman o pinagdaan ng mabigat na suliranin at sinagot ng Panginoon, so maaaring ito din yung isa sa prayer na hindi natin makakalimutan. Maaari ding yung mga nasettle na issues sa ating pamilya, mga nasettle na issues sa ating pananalapi o sa ating mga kaibigan. So, kung ito ay naidulog natin sa Diyos, not only once, but for how many times, maaaring ito din yung unang papasok sa ating isipan when it comes doon sa tanong na ano ba ang panalangin hindi natin makakalimutan na ating naiusal sa Panginoon. Pero kung titingnan po natin dito po sa ating passage, this should be, ito po ang dapat na panalangin na hindi po natin makakalimutan sa ating buhay bilang isang mananampalataya, bagamat hindi po tayo ang umusal ng panalangin ito. Because this prayer, ang panalangin pong ito, ay hindi lamang ho basta sinabi ng Panginoon. He said, lahat ng salita na nakakontain dito sa panalangin ito, binanggit po ng Panginoong Jesus with an very, intense sorrow. Talagang walang kapantay na pag-aalala o kalungkutan ang dama ng ating Panginoon sa panalangin ito. So maaaring nanalangin din tayo sa Diyos na dala ng kapaitan, dala ng matinding pagdadalamhati. Pero walang hihigit pa sa pagdadalamhati na dala ng ating Panginoon nung siya'y nanalangin sa hardin ng Getsemani. Sapagkat ito ho ay nangyari the night before, gabi o huling gabi, bago po siya ipinako sa krus. So that's why our theme this evening is the most painful prayer of all. O ang pinaka-masakit na panalangin sa lahat. Ang pinaka-hindi makakalimutang panalangin dapat ng isang Kristiyano na ipinalangin ng Panginoon. Kaya dito po sa ating exhortation, so ang ating objective is to keep our prayer life consistent with the Lord Jesus Christ's example the night before He died on the cross. Kahit sa matinding emosyon na taglay po ng ating Panginoon, nang pinanalangin po niya ang panalangin ito, meron pa rin po siyang halimbawa na nais pong iparating sa atin sa panalangin ito. Na kung saan, ito ho ay pagpapakita ng kanyang example o paghahalimbawa para sa atin na kanyang mga iniligtas. Kaya dito po sa ating exhortation, makikita po natin ang tatlong mahalagang bagay. So there are three important things na kailangan po nating makita dito po sa panalangin ng ating pong Panginoon. So, what are the essential truths to see and recognize in the Lord's Prayer that brought Him to humiliation for our salvation? So, nagdala sa kanyang kababaan. So, siya ay pinahiya. Kadaya po ng ating inawit kanina. Siya ay sinampal, niluran, dumugo, binugbog, binusta. Diba? So, lahat yan ay tinanggap ng ating Panginoon. Hindi po ito isang kwento lamang na mababasa po natin sa Biblia. Ito po ay isang totoong pangyayari. So, there are three important truths na makikita po tayo dito po sa ating passage sa panalangin ng Panginoon. And in verse 33, muli po nating tingnan sa ating pong mga Biblia. And he took with him Peter and James and John and began to be greatly distressed and troubled. And he said to them, "My soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch." So why this prayer is the most painful of all? First, because it is a prayer with an unparalleled sorrow. Ito po ay panalangin may pagdadalamhating walang katulad, walang kapantay na pagdadalamhati.
Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, my soul is very sorrowful even to death. Maaring iniisip ho ng mga tao, pag binasa ho ito, kasi Diyos naman siya. Kaya naman niyang i-handle yung sorrow na yan. Kaya naman niyang i-handle yung emosyon niya. Yung mga weaknesses na meron, na ipinakita ng Panginoon, yung kanyang pagluha, yung kanyang gutom, yung kanyang mga limitations bilang tao. So, kaya niyang i-handle yun kasi Diyos siya. No. So, hindi natin dapat tingnan ang paghihirap ng Panginoon in a way na kaya niyang i-handle dahil meron siyang iba pang kalikasan. But, kailangan natin tingnan ang paghihirap ng Panginoon sa kanyang pagiging tao. Sa kanyang buong pagkatao. Yung kanyang kalikasan bilang tao. Kung paano tayo, pag tayo ho ay merong mga kabigatan sa buhay, we cannot handle oftentimes, and by the grace of God, binibigyan niya tayo ng kakayanan na ma-handle natin ito. Pero sa Panginoong Jesus, iba ho ang sitwasyon. Kung tayo, hindi lang isa o dalawa, tatlong problema ang dala-dala natin, ang dala ng ating Panginoon ay kasalanan ng buong sangkatauhan na pagbabayaran niya sa krus ng Kalbaryo. Dadalhin niya ang puot ng kanyang ama. At alam niya ang puot ng kanyang ama sapagkat sila'y iisa. Di ba? Kaya mga kapatid, this kind of sorrow is one of a kind. Wala talagang katulad ang paghihirap o pagdadalamhating ito ng Panginoon. Kaya sabi niya, my soul is very sorrowful even to death. Kahit sa punto na siya'y naghihirap sa panahong iyon, sa puntong iyon, pwede na siyang mamatay sa kanyang pagiging tao. Katulad nating mga tao, maraming namamatay sa sobrang kalungkutan. Di ba? Hindi po yung suicide, pero dahil sa sobrang kalungkutan, marami ho tayong mga kwentong nagiginig. For example, yung mag-asawa na matagal na nagsama, for 50 years, 60 years na magkasama, tapos biglang namatay yung lalaki. So, yung babae, 2 linggo, 3 linggo, namatay na rin. Dala ng sobra niyang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang kabiyak. So, may halin tulad po natin yung ganong klaseng kalungkutan sa kalungkutang dala po ng ating Panginoon. Ngunit, ang kalungkutang ito ay hindi para sa pagkawala ng isang minamahal o pagkawala ng kanyang minamahal. Ang kalungkutan niya ay para sa puot ng Diyos na kanyang babatahin sa krus ng Kalbaryo. So this first truth, mga kapatid, makikita natin, it is a prayer with an unparalleled sorrow. So, the extent of Jesus' sorrow here is to the point of death. So, hindi ho basta-basta kalungkutan ang dala ng Panginoon dyan. Hindi ho basta-basta kalungkutan lang yung sinasabi po dito na pag nakita mo yung isang tao, halimbawa, na malungkot, ganun lang din yung kalungkutan na meron ng Panginoon ng panahong ito. Mabigat ang kalungkutan na meron ng Panginoong Jesus nung sandaling ito. So, after He took His 3 disciples, He began to be very distressed and troubled. So, yung salitang trouble, kung titingnan po natin, ang ibig sabihin po nito sa orihinal na lingwahe, it has the idea of feeling of terrified amazement. Terrified amazement. Alam ng Panginoong Jesus ang puot ng Diyos, yung saro. Kaya sabi niya, kung posible man po, Abba Father, alisin po ninyo ang sarong ito. Hindi ho yun maliit na saro. Yung ginahawakan natin sa Lord's table. Okay? Hindi ho yun ganun saro ho yun. Ang sarong ito ay nagre-represent ng puot ng Diyos sa sangkatauhan. Nagre-represent ito ng kanyang galit para sa kasalanan na dala ng bawat tao. Yun po yung makikita po natin. That's why the extent of Jesus' sorrow is to the point of death, and kailangan po natin tingnan ang paghihirap at ang kalungkutan ng Panginoong Hesus sa kanyang pagiging tao. Because in Philippians chapter 2 verse 8, sabi po dito, being found in appearance as a man, He humbled Himself
by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. So hindi po isang kwento lamang ang nangyari sa Panginoon at sinabing nalungkot ang karakter na ito, but He, being found in appearance as a man, He became obedient to the point of death. Maging sa kalungkutang ito, ipinakita pa rin ng Panginoon ang kanyang pagsunod sa kanyang Ama hanggang sa kanyang kamatayan. That is the extent. Okay? Ito po yung hangganan, ng kalungkutan ng Panginoon. And the cause at ang dahilan ng pagdadalamhati ng Panginoon. Ano pong sabi dito? It's not the Roman soldiers. Hindi siya nalulungkot doon sa maaaring gawin sa kanya ng mga sundalong Romano. Doon sa mga scourging na pwede niyang tanggapin mula sa mga sundalong Romano. Alam na niya ang mangyayari sa kanya. Hindi po dahil sa tinatawag po nating afflictions na mangyayari pa lamang sa kanyang paglilitis, hanggang sa kanyang pagharap kay Poncio Pilato, hanggang sa kanyang pagpapasan ng krus papunta sa Golgotha, hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Hindi po ito ang dahilan ng kanyang kalungkutan. Sapagkat ang sabi dito, His anguish is for the full fury of God's wrath against sin. Ang kanyang pagdadalamhati, His amazement or terrible amazement is for the full fury of the wrath of God. Ito'y tungkol sa puot ng Diyos, hindi tungkol sa kanyang hinaharap bilang isang tagapagligtas. Ibig sabihin, ang concern po ng Panginoon is yung punishment na dapat ay sa atin. Di ba? Yung puot ng Diyos na dapat ay sa atin. So ito po ang dahilan, ng kanyang kalungkutan. Kaya mga kapatid, tayo ba'y nakapanalangin na sa Diyos sa panahon ng matinding kalungkutan? Malayong malayo ito sa panalangin ng ating Panginoon. Hindi natin pwedeng ikumpara ang panalangin natin na masasabi nating matinding kapaitan, matinding kalungkutan. Katulad din ito ng panalangin ng ating Panginoon sa Gethsemane. Kaya sabi po doon sa aking memory verse, Hebrews chapter 4, He has been tempted. Di ba? Siya'y tinukso. Subalit hindi siya nagkasala. He was subject to temptation, pero hindi siya nagkasala sapagkat siya'y walang kasalanan. Okay? Yan po ang Panginoon. So that is our first. It is a prayer with an unparalleled sorrow. Next, sa verse 35, mga kapatid, tingnan po natin. And going a little farther, he fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. Verse 36, and he said, Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me. So ito po yung ating pangalawa. The second feature ng pinaka-masakit na panalangin sa buong kasaysayan. At ito yung panalangin ng Panginoon is, it is a prayer of utmost supplication. Ano ang kahilingan ng Panginoon sa panalangin niya? Kung hanggat maaari po, Abba, Father, alisin po ninyo ang sarong ito ng aking paghihirap. The cup of God's wrath. Alam ng Panginoong Hesus na ibibigay sa Kanya ng Ama ang Kanyang puot na dapat ay sa atin. Kaya sabi niya, kung meron pa mang iba, if it is possible, Father, remove this cup from me. So this prayer is a prayer of utmost supplication. He prayed that if it were possible in God's plan, let the cup of His wrath pass Him by. He did not pray, hindi siya nanalangin na kung may kapangyarihan ng Amang alisin ang sarong ito. Sapagkat alam ng Panginoon ang kapangyarihan
ng Ama. Alam ng Panginoon ang kaisipan ng Ama sapagkat sila ay isa. They are one. Kaya hindi ho in a way na ang Diyos o ang Ama ay may kapangyarihang alisin ang sarong ito ng kanyang paghihirap. But if it is possible, ano pong sabi ng Panginoon? If it were possible, the hour might pass from Him. Dala ng kanyang matinding kalungkutan, ipinanalangin niya sa kanyang Ama, if it were possible. Pero hindi po ang kalooban ng Diyos ay iba kumpara sa nangyari 2,000 years ago. Di ba? Kaya, He prayed that if it were possible in God's plan, alisin ang sarong ito ng kanyang paghihirap. And also, He prayed in consistency with the Father's provision of salvation to mankind. Ang panalangin ito ng Panginoon is consistent sa plano ng Ama para sa provision ng kaligtasan. Wala hong bahid ng pagtataka o pagdududa ang panalangin ng ating Panginoon sa kanyang sinabing, kung hanggat maaari, alisin po ninyo ang sarong ito ng aking paghihirap. Nagstiko ang Panginoon sapagkat sila iisa, alam niya ang plano ng Ama, at siya'y bumaba sa lupa at nagkatawang tao para tukdin ang plano ng Ama. Kaya sa panalangin ito, makikita pa rin po natin na kinikilala ng Panginoong Hesus ang plano ng Ama para sa kaligtasan. It doesn't mean na ang Panginoong Hesus ay lumilihis sa kanyang panalangin. Ano po? Para sa kaligtasan. Kaya mga kapatid, kung tayo po ba'y nananalangin with a prayer of supplication, petitions, is it consistent with your knowledge of who God is? Kung paano ang Panginoong Hesus ay nakiusap sa kanyang Ama, sapagkat kilala niya kung sino ang Ama na kanyang pinapanalanginan at sila'y iisa. Ang ating bang paghiling sa Diyos ay nakabatay sa ating kaalaman kung sino siya. O baka inaalala lang ho natin ang Diyos kapag may kailangan tayo. Saka lang natin naaalalang manalangin sa Diyos pagka nasa mabigat na problema. Again, if we pray a prayer of supplication, it must be consistent with our knowledge of God. Who He is. Sino siya sa iyong buhay. Amen? Amen. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Alam ng Diyos ang iyong mga kahinaan. Alam ng Diyos ang iyong mga kaugalian na kasalanan sa kanyang harapan. Alam ng Diyos ang bawat detalye ng iyong pagkatao. Bilang ng Diyos ang bawat hibla ng iyong buhok. Bilang ng Diyos ang bawat selula sa iyong katawan. Di ba? Kaya pag tayo humihiling sa Diyos, ganun ba natin tingnan siya? Ganun ba natin tingnan ang Panginoon? That He knows all things and all things are possible through Him. Ang lahat ay posible sa Kanya. Ganyan ba natin tingnan ang Diyos sa ating paghiling sa panalangin? Ganito po ang inalimbawa ng ating Panginoon. Bagamat siya'y naghihirap, nalulungkot. Diba? At para po sa ating third and last point, makikita naman po natin, dito po sa verse 36, makikita po natin, and He said, Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me, yet not what I will, but what you will. Yet not what I will, but what you will. Meron pong nagsabi na, to say in your prayer that thy will be done is the hardest prayer na pwede mong gawin. Ito ang pinakamahirap na panalangin pwede mong gawin, maaari mong gawin. Ang sabihin, ang kalooban mo ang masusunod, hindi ang aking kalooban.
Lalo na doon sa tinatawag po nating life and death situation. When we pray, thy will be done. Sino magsasabing hindi mahirap sapagkat kung kalooban ng Diyos na mawala ang iyong mahal sa buhay, sumasang-ayon ka kapag sinabi mong thy will be done. At kinikilala mo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Kung meron kang bagay na pinipilit sa buhay pero hindi kalooban ng Diyos, at sabihin natin, ang kalooban mo, Panginoon, ang mangyari. Di ba? Mahirap yan sa bahagi po natin sapagkat meron tayong sariling kagustuhan. Pero ang Diyos ay may kanyang panukala para sa atin. That's why our third is, it is a prayer of unwavering submission. Christ prayed sa panalangin po na kung saan ipinakita ho niya yung kanyang buong commitment o pagtatalaga sa plano ng Ama para sa kaligtasan. Kung ano ang plano at ang kaparaanan, ano po ang sabi ng Panginoon? Ang kalooban mo ang masusunod, hindi ang aking kalooban. Mga kapatid, ito ba ang ating pinapanalangin sa Diyos? Na ang kalooban niya at hindi ang kalooban natin ang mangyari. Sa anumang kahilingang ginagawa natin o binibigay natin o binibigkas natin sa Diyos, lagi ba nating sinasabing, Panginoon, ang kalooban mo po ang masusunod, hindi ang aking kalooban? Ito ba ang ating buhay, panalangin, mga kapatid? Always asking for the will of God, not for your will, sapagkat ang kalooban ng tao ay hindi kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng tao may bahid ng kasalanan, pagiging makasarili. Ngunit ang kalooban ng Diyos ay banal at matuwid. So Jesus uttered this not once but twice, and He came into the world to do the will of His Father, and He remained His commitment until death. Hanggang sa kanyang kamatayan, buong puso niyang ibinigay ang kanyang sarili sa kalooban ng Ama na siya ang maging sakripisyo para sa kaligtasan ng tao. Mula sa John chapter 6 verse 38 to 40, For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of Him who sent me. Hindi ako naparito upang, sabi niya, gawin ang aking kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. This is the will of Him who sent me, that of all who has given me, I lose nothing, but raise it up on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who beholds the Son and believes in Him will have eternal life, and I myself will raise him up on the last day. This is the will of the Father. Ang maligtas ang tao sa pamamagitan niya. Kaya sa panalangin na ginawa ng Panginoon the night before He died, siya ay nagpasakop sa kalooban ng Ama. Isang mahalagang katangian na dapat ay meron din sa ating panalangin. Always submissive. Sabi nga, always submit. Sabi nga, sa kalooban ng Ama, ng Diyos. Okay? So yun po makikita ho natin, mga kapatid. The three important truths about Jesus' prayer. First, it is a prayer with an unparalleled sorrow. It is a prayer of utmost supplication. And it is a prayer of unwavering submission. Nagpapakita ng ating pagpapasakop sa Panginoon ang paghiling natin ayon sa karunungan kung sino ang Diyos at kalungkutan, hindi para sa ating sarili, kundi para sa iba. Yan po ang panalangin ng Panginoon. Bilang conclusion o pagwawakas, ang panalangin ito ni Jesus sa Getsemani
ay patunay na siya ay hindi biktima o pinilit ng kanyang ama. Maliwanag na sinabi ng Panginoon, ang kalooban mo ang masusunod. Naaayon sa kanyang kagustuhan at dakilang kapangyarihan ang pagpapakasakit niya sa sandaling iyon. Sa pamamagitan ng isang panalangin na di kayang pantayan ng kahit sinong tao, naganap ang pag-aalay na sapat upang mailigtas ang buong sangkatauhan mula sa kamatayan walang hanggan. Kaya mga kapatid, isang mahalagang pangyayari sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesus ang kanyang kababaang loob sa panalangin sa hardin ng Getsemani. Huwag sanang ang hindi natin malilimutang panalangin sa buhay natin ay ang panalangin natin na ginawa para sa Diyos, kundi ang panalangin ginawa ng Diyos na nagkatawang tao para sa atin. Yan ang panalangin na bagamat mahirap para sa Panginoon, pero ito ang nagdulot ng kaligtasan sa bawat isa. Kaya gunitain natin ang kanyang kaligtasan ng may kagalakan. Amen? Gunitain natin ang kanyang pagliligtas at manalangin tayo kagaya ng panalangin ng Panginoong Hesus ayon sa prinsipyong itinuturo ng kanyang panalangin para may pakita ho natin ang tunay nating pagkaunawa sa kaloob niyang kaligtasan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa panalangin ito, sapagkat sa panalangin ito, kami po ay nagkaroon ng kaligtasan, Panginoon. Ang imposible ay naging posible. Ang kapaitan, dulot ng kasalanan ay mapaparam at mapapawi sa pamamagitan po ng dugo na nabayubay, bumuhos sa Kalbaryo sa pamamagitan ng aming Panginoon. Kaya tunay ang kagalakan at ang pasasalamat na dala po ng inyo pong mga iniligtas, na patuloy po naming inuusal at patuloy naming sinasambit, Panginoon, para po sa iyo. Kaya salamat po muli sa mensaheng ito at patuloy naming ilapat sa amin pong mga buhay ang katotohanan ito na aayon pa rin sa iyo pong kalooban. Na sa lahat ng amin pong gagawin at sa lahat ng amin pong kahilingan, ang ay sa isip po namin, O Diyos, ay ikaw at ang iyo pong kalooban lamang. Sa iyo pong kapurihan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan. Okay.